Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Lucas Kapitulo 14. At nangyari, sa pagpasok niya sa bahay ng isa sa mga pinuno ng mga Pariseo ng isang Sabat upang kumain ng tinapay, at inaabangan nila siya. At narito, sa kanyang harapan ay may isang lalaking namamaga. At pagsagot ni Jesus ay nagsalita sa mga tagapagtanggol ng kautusan at sa mga Pariseo na sinasabi, matuwid baga o hindi na magpagaling sa Sabat? Datapwat sila'y di nagsiini, at siya'y tinangnan niya, at siya'y pinagaling, at siya'y pinayaon. At sinabi niya sa kanila, sino kaya sa inyo ang kung magkaroon ng isang asno o isang bakang lalaki na mahulog sa hukay, at pagdakay hindi kukunin kahit araw ng Sabat? At di na muling nakasagot sila sa kanya sa mga bagay na ito. At nagsalita siya ng isang talinghaga sa mga inanyayahan, nang mamasdan niya na kanilang pinipili ang mga pangulong luklukan na nagsasabi sa kanila, pagka inanyayahan ka ni lumang tao sa kasalan, huwag kang uupo sa pangulong luklukan, baka mayroon siyang anyayahang lalong marangal na tao kaysa iyo. At lumapit yaong nag-anyaya sa iyo at sa kanya, at sabihin sa iyo, bigyan mong puwang ang taong ito, at kung magkagayoy, magpapasimula kang mapahiya na mapalagay ka sa dakong kabababaan. Kundi pagka inanyayahan ka, ay pumaroon ka at umupo ka sa dakong kabababaan, upang kung dumating ang nag-anyaya sa iyo, at sa iyo'y sabihin niya, kaibigan, pumaroon ka pa sa lalong mataas. Kung magkagayoy, magkakaroon ka ng kaluwalhatian sa harap ng lahat ng mga kasalo mong nakakaupo sa dulang. Sapagkat ang bawat nagmamataas ay mabababa, at ang nagpapakababa ay matataas. At sinabi rin naman niya sa nag-anyaya sa kanya, pagka naghahanda ka ng isang tanghalian o ng isang hapunan, ay huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan, ni ang iyong mga kapatid, ni ang iyong mga kamag-anak, ni ang mayayamang kapitbahay. Baka ikaw naman ang kanilang muling anyayahan at gantihan ka. Datapwat kung maghahanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pinggaw, ang mga pilay, ang mga bulag, at magiging mapalad ka, sapagkat wala silang sukat ikaganti sa iyo, sapagkat gagantihin sa iyo sa pagkabuhay na maguli ng mga ganap. At nang marinig ito ng isa sa nangakaupong kasalo niya sa dulang, ay sinabi sa kanya, mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Datapwat sinabi niya sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan, at marami siyang inanyayahan. At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang alipin, upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. At silang lahat na parang iisa ay nagpasimulang nangandahilan. Sa kanya'y sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid, at kailangan akong umalis at tignan. Ipinamamanhig ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki, at paroroon ako upang sila'y subukin. Ipinamamanhig ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bago akong kasal, at kaya nga hindi ako makaparoroon.
At dumating ang alipin at isinaysay ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Nang magkagayon, sa galit ng puno ng sambahayan, ay sinabi sa kanyang alipin, "Pumaroon kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan, at dalhin mo rito ang mga dukha, at ang mga pingkaw, at ang mga bulag, at ang mga pilay." At sinabi ng alipin, "Panginoon, nagawa na ang ipinag-utos mo, at gayon may maluwag pa." At sinabi ng Panginoon sa alipin, "Pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran, at pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking hapunan." Nagsisama nga sa kanya ang lubhang maraming tao, at siya'y lumingon at sa kanila'y sinabi, "Kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin at hindi napopuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Sapagkat alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang buo, ay hindi muna uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong maipagtatapos. Baka kung mailagay na niya ang patibayan at hindi matapos, ang lahat ng mga makakita ay magpasimulang siya'y libakin. Nasabihin, nagpasimula ang taong ito na magtayo at hindi na kayang tapusin. O aling hari na kung sasalubong sa pakikidigma sa ibang hari, ay hindi muna uupo at sasangguni kung makahaharap siya na may 10,000 sa dumarating na laban sa kanya na may 20,000. O kung hindi, samantalang malayo pa ang isa, ay magsusugo siya ng isang sugo at hihilingin ang mga kailangan sa pagkakasundo. Kaya nga, sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay di maaaring maging alagad ko. Mabuti nga ang asin, datapwat kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalam? Walang kabuluhang maging sa lupa kahit sa tapunan man ng dumi, itinatapon sa labas. Ang may mga pakinig upang ipakinig ay makinig.